Okay. Hi, Maharlikans. Hello po. Mabuhay kayong lahat. At nandito na naman tayo ngayon para i-rebat ang lahat ng kasinungalingan ni fake Bobo Leni Robredo. Sabi nga po dito sa ating title ng video na ito ay inamin na mismo ni Robredo na siya po ay walang ganun karaming supporters. Okay? So, nagkaroon po sila ng pagtitipon kasama yung mga kukunti niyang supporters diyan sa Office of the Vice President. Uunahin ko po yung mga muna para maano ko kayo, ma-monitor ko kayo. Ipapanood ko muna sa inyo yung video. Okay, para po ito ay katibayan na siya ay nagsabi. Ang sabi po niya dun sa kanyang video ng few hours ago, ito, i-play na po natin para masimulan na natin ang paggigisa sa babaeng ito. Yung pinaka-challenge natin, paano ba natin malalabanan kahit gaano tayo kakonti? Kasi gano'n naman yung pinanggalingan natin dati, kung naaalala nyo. Nung panahon ng mga kaliliman, kukonti din tayo. Pero siguro yung pagkakonti natin noon at siguro yung pagkakonti din ngayon, yun yung dapat magbigay sa atin ng inspirasyon at lakas. Dahil pinakita ng ating kasaysayan na anuman ang kadiliman, sa dulo ng lahat yung tama yung mananalo. Okay. So, Maharlikans, okay, lahat ng mga ka-DDS po, lahat ng mga Filipino all over the world, ito po ay patunay. Okay? So, sabi ko nga po, ang kabobohan, may script man o wala, ay talaga namang, lalabas at lalabas. Okay? So, narinig po ninyo na sinabi po niya yan sa harap mismo. Ano ko lang po para ma-monitor ko kayo at makita ko yung inyong mga comment. YouTube. So, sinabi po niya doon na, ayun na nga, na kahit konti man sila ngayon o kahit noon, ay magbibigay ng inspirasyon at lakas sa isa't isa. So, ito po ay malinaw na hindi man niya directly na inamin, pero ito po ay malinaw na statement dahil po according sa boto na nakuha niya ay 14 million votes po ang nakuha niya. So ngayon, Maharlikans, kung 14 million votes ang nakuha ni Robredo, bakit wala dyan? Okay? Bakit ang mga supporters niya nakakakaunti lamang? Okay? Dahil po kung iahambing ang mga inimbita po niya, okay, yung mga inimbita niya actually, mga kasama daw niya galing sa, sa trabaho nung siya ay abogado pa or nasa naga siya. So ngayon, ito po ay maliwanag na nakatangahan na naman. Dahil nga po, sinabi mismo galing sa bibig niya. At kung mapapansin po ninyo, di ba, 14 million, tapos po ang mga supporters niya, mga invited. Unlike po sa Duterte supporters, tayo po all over the world, tayo ay nagbuklod-buklod, tayo po ay nagsama-sama. Na wala po tayong script kapag tayo nagsasalita dyan sa Luneta o kung saan man. But ganun pa man, isa-isahin po natin ito mga sinabi ng mga guest, mga inimbitan niya, na supporters niya. Hindi po yun kusa, inimbitan niya sa Office of the Vice President. Yung una pong nagsalita, na taga Maralitang Tagalungsod. Okay, ang sabi po niya, ito yung mga kataga na binitawan. Sabi nung nagsalita, kami po ay mulat, ngunit mga piping saksi sa mga kaganapan sa aming komunidad at sa buong bayan. Yun po ang isang katagang binitawan ng first speaker. Ngayon po, ang sagot natin sa kanila, paano kayo naging piping saksi? Paano nyo nasabing piping saksi kayo na hindi kayo makapagsalita kung ano nangyari sa bayan? Kaya nga nagkaroon tayo ng 888. Okay? 888. Diba? Pag-upo na Pangulong Duterte, nagkaroon siya ng hotline para i-complain ang mga kawalang hiyaan na nangyayari sa mga bawat barangay. Paano ka naging piping saksi? Diba? Ito po yung script eh. Mukhang finid na naman ng mga kultong dilaw to eh. Another thing, kaya tayo may 911. Diba? Kaya tayo may 911 kasi
Pag may mga aksidente, magre-report kayo. Hindi kayo piping saksi. Mga bobo kayo at mga sinungaling. So ano pa? Ano pa ang sabi nung mga bisita niya? Okay, nilapastangan daw. Okay, nilapastangan daw ng Pangulo ang kababaihan. Isa sa mga nagsalita, sinabi niya, ano ang nilapastangan ng Pangulong Duterte na kababaihan? Magbigay kayo ng pruweba, ayan na naman kayo, kasinungalingan na naman ninyo. Tapos ang sabi pa dito, ang laban ni Leni ay laban ng bawat kababaihan. Second speaker ang nagsabi, hoy mga Kurimaw, mga kultong dilaw, ang laban ni Leni, okay, ay laban nyo lamang na mga bobo at mga kultong dilaw na may mga pansariling interes. Okay, yan yung totoo. Yun ay ang, sabi naman nung Change Politics Movement, pangatlong nagsalita. Okay. Lahat po sila, okay, may binasang script. Okay, sabi niya, ayun, ang pagsasabi daw, sinusuportahan ko si Robredo, ang pagsasabi daw po ng totoo ay hindi daw po betrayal of public trust. Ang point nga po ay hindi nga sila nagsasabi ng totoo, kasi nungalingan nga po eh. 'Di ba? Kasi sinungalingan kayo, mga sinungaling kayo. Hindi daw traidor si Leni dahil si Leni daw nagsasabi ng totoo. Putang ina, kaya nga kayo sinungaling eh, dahil yung palit ulo na sinasabi ninyo na nagbigay si Leni ng sulat sa DILG. Again, paulit-ulit tayo na February 3 niya lang first time narinig. Pero January kayo nagbigay ng sulat. Ano 'yun? Nauna pa yung sulat bago yung pangyayari. Anong katarantaduhan? Kabubuhan na naman po 'yan. Ayun, nagsalita uli yung panibagong, yung sumunod na mga guest nila, Filipina National Women's Organization. She speaks for those who cannot speak. Ayun, sabi niya, si Leni daw, she speaks for those who cannot speak. Ulul, lahat po nakakapagsalita na ngayon dahil sa social media. Sino ba ang hindi nakakapagsalita ngayon? Diba? Kaya nga kuda ng kuda itong si Leni Robredo sa kanya mga kasinungalingan sa international community dahil hindi na po naniniwala ang taong bayan. Okay, next. Sabi ng speaker, ayun. Ano pa ang pinagsasabi ng mga Kurimaw? Okay. Okay, titignan lang po natin ang ating mga pinagsusulat dito na sinabi ng mga Kurimaw. Ayun. Sabi ni Leni sa speech niya, ito sinabi po niya, sabi niya, hindi ito ang panahon ng awayan. Okay? Hindi ito makakadulot ng mabuti. Tragis. Hindi daw po panahon ng awayan, pero sila ang gumagawa ng kasinungalingan para pag-away-awayin at para agawin, ang administrasyong Duterte. Tapos sabi niya, ayun, ang sabi pa niya dun sa mga tao, karamihan daw yun mga katrabaho niya, yung mga nandoon. So ibig sabihin, yung mga taong yun, mga bayaran din, mga invited. Okay, dahil may mga script po silang lahat, ibig sabihin, ito sasabihin mo, kasi po ganito po yan, mga maharlikans. Ang isa pong tao, isang mamamayan, kapag po nakikipaglaban, makikita mo po yan coming from the heart. Okay? Kasi yung pakikipaglaban niya, nag-aalab yung damdamin niya, galing sa kanyang puso at isipan. Hindi po galing sa script na gawa-gawa ng dilawan. So yun po ang katotohanan. Ano pa ang sabi ng Kurimaw na peking vice presidente? Sabi niya, tayo ang boses dahil tayo ang boses ng mga walang boses nga, sabi ng ganon. Again, sinabi ko na yan, lahat ngayon may boses, kaya nga may 888, may 911 para lahat pwede magreklamo doon o tumawag. Okay? Tapos sabi niya, ayan, so pagkatapos ng eleksyon, sabi niya, pagkatapos ng eleksyon, akala natin magtatrabaho na lang tayo. Okay? Akala natin magtatrabaho na lang tayo. Pero mahirap po yata kalaban ang mga Marcos. Ayaw tanggapin ang pagkatalo. Tanga! Okay? Hindi mahirap kalaban ng mga Marcos. Hindi tatanggapin ang pagkatalo dahil hindi naman talaga natalo si Bongbong Marcos. Dahil siya naman talaga ang nanalo. Dahil galing nga mismo sa bunganga mong sinungaling at kabubuhan mong bunganga, nakukonti lang ang sumuporta sa'yo even noon at ngayon. So ito po ay maliwanag, narinig nyo po sa video at nanggaling sa kabubuhan niyang bibig. Okay? May paganda, sabi niya may pangamba
na baka maibalik sa dati ang sitwasyon. Ang ibig po niya sabihin, martial law. So natatakot po talaga siya kay Bongbong Marcos na maipalit sa kanya dahil yun naman po talaga ang tunay na nanalo ng pagkabisi. So again, Maharlikans, kitang-kita naman na natin lahat na tayo po ay na hindi na kayang lokohin at hindi po tayo ang nagsisinungaling, sila po ang nagsisinungaling. Bakit ba siya nagsisinungaling, di ba? Bakit siya defend? Bakit kung talagang ikaw, Robredo, ay malinis, okay, ang iyong hangarin at talagang maraming nagtatanggol sa'yo, hayaan mong taong bayan, okay, ang mag-defend sa'yo. Katulad na lang naming mga volunteers dito all over the world, nakita mo naman, di ba? Bumaha, okay, ang mga fan signs na para i-impeach ka. Kahit na aswang at aso, nakisabay na. Okay? Dahil sa katangahan mo. Dito po ninyo makikita, Maharlikans, mga kadidias, lahat ng mga Filipino, kung sino ang nasa panig ng katotohanan. Dahil sila po ay kailangan pang maghakot at magbayad at mag-imbita para lang magsalita ng emote-emote sa speech nila. Ang Pangulong Duterte, nag-i-invite ba siya? Okay, ng mga maralita, mga grupo ng mga akbayan, ng mga anets, para ipagtanggol siya. Ano ang sabi niya? Di ba? Hayaan mo sila, di ba? Hinahayaan kayong magdadakdak, hinayaan kayong mag-file kayo ng complaint na wala na ng impeachment complaint na wala namang basihan. So ito po ay napakalinaw, Maharlikan. So ayun lang po, actually ako ay natutuwa dahil again, ang mga kabobohan ng Dilawan ay araw-araw na nanganganak ng kabobohan. Lalo na itong si Leni Robredo na ito. So, basta tuloy lang ang laban. I-check ko lang po, baka may nakalimutan tayong mga... Ayun, sabi niya, panahon daw ng kadiliman, ganyan. Ginagamit niya yung kadiliman. Sira ulo ka, ikaw ang kadiliman. Kayo ng kultong dilaw mo ang nagpapadilim ng bayan. Kayo ng mga Liberal Party ang sumisira sa buong sambayan ng Pilipino. Punyeta kayo. So ano pa yan? Ano pa mga eksena na ito? So far, so good. Okay? Yun lang naman po. Again, okay, lumabas sa bibig niya na konti lang ang kanyang supporters noon at ngayon. Ibig sabihin, di ba, 14 million ay ninakaw na boto sa taong bayan. Ang 14 million ay gawa-gawa ng hocus-picus machine at ng mga kaalyado niya dyan sa Comelec at kanyang mga punyetang kultong sinira at niyurakan ang bawat boto ng Pilipino. So again, Maharlikans, mabuhay kayong lahat at nandito lang ako para boljakin ang mga sinungaling na Liberal Party. Mabuhay po kayo at ingat-ingat. God bless you all, guys. Okay.